Sa isang masukal na lugar sa Laurel, Batangas, isang dalagitang misteryosong nawala. Pinuntahan ng isang 15 anyos at estudyante sa grade 10 sa bayan ng Laurel, Lalawigan na Batangas ang kanyang kaklase para gumawa ng module. Pero ang dalagita hindi na nakauwi ng kanilang bahay. Ano ang kwento sa likod ng kanyang pagkawala? Bago mag alas 9 ng umaga noong 8 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan, nagpaalam na pupunta sa kanyang kaklase ang 15 taong gulang na dalagita na tinawag naming Cristel sa kanyang ate na itinago namin sa pangalang Joyce. Ate, pupunta po pala kay Lakati ah. Tutulungan po kami sa pagsagot nito eh. Mag-ingat ka ha, at uuwi ka kaagad. Opo, ate. Nagpaalam po sa akin na alis nga daw po siya, na magagawa nga daw po siya ng module. Pupunta daw po siya sa bahay po ng kaklase niya. Batay sa investigasyon ng Laurel Police, pasado alas 9 ng umaga na makarating si Cristel sa bahay ng kaklase niyang itinago namin sa pangalang Kathy. Wow! Ang sisipag niyo mag-aral ah. Siyempre po kailangan eh. Sige. Sige po. Magtatanghali nga nun, nagpaalam itong si alias Cathy na pupunta sa school kasama ang kanyang kuya gamit ang motor. Hindi nga kakasya itong si alias Cristel, kaya napagdesisyonan ni alias Cristel na kumuha ng pagpapakain niya sa kanilang baka o yung tinatawag naming kumpay. Alas 12 ng tanghali, nagpaalam si Cristel sa lola ni Kathy na uuwi na sa kanilang bahay. Halika muna. Dito ka naman ang halian. Naku Lola, salamat po pero kailangan ko na po kasi umuwi eh. Saglit lang naman to. Magugutom po kasi alaga namin baka. Kailangan ko na po pakainin. O siya, sige, mag-iingat ka ha. Sige po, salamat po. Oh, Cristel! Saan ka pupunta? Pauwi na po. Galing po kay Lakati eh. Gumawa po kami ng module. Dito ka na magtanghalian, ha? Naku! Nga na po kasi ng alaga namin baka itong kumpay eh. Salamat na lang po. Okay, sige. Nakita rin siya ng nanay nitong si alias Eric at niyaya din siya na wag na munang umuwi at kumain muna. Tinanggihan niya rin po ito at tuloy na rin umuwi. Pauwi na sana sa kanilang bahay ang 15 anyos na itatago namin sa pangalang Cristel. Pero habang pauwi siya, isang lalaki ang tumangay sa kanya at dinala siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Ano ang sinapit ng dalagita? Nagsimula ng mag-alala ang kapatid ni Cristel na si Joyce. Anong oras na? Hindi pa umuwi si Cristel. Hayaan mo na. Kapag po nagpapaalam sa akin si Cristel, ang alas 5 na po siya ng hapon nakakauwi. Ang iniisip po namin ay baka nga po siya inaatake ng epilepsy o hika doon po sa bahay ng kaklase niya. Mas okay siguro kung puntahan na natin siya sa bahay ng kaklase niya. Tapos nung 6 p.m. po, naganap na po kami ng boyfriend ko. Tapos pagkarating namin po sa bahay po ng tinitirhan po ni kaklase, Kanina pa siyang tanghali umalis. Niyaya ko pa nga siya kumain eh. Nagmamadali siyang umalis, magpapakain pa daw siya ng baka. Bumalik sa bahay sina Joyce at ipinaalam sa mga kamag-anak ang hindi pag-uwi ni Cristel. yun po yung time na nag-chat po ako sa mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan ko po at kaibigan ko po na nawawala nga po si Cristel. Bandang alas 8 ng gabi, ayon kay Joyce, dumating sa kanilang bahay ang kaibigan nilang itatago namin sa pangalang Eric kasama ang tiyuhin. Ikaw ba? May balita na ba? Wala pa rin po eh. 8 p.m. dumating po itong tiyuhin at si Eric po na bukang bibig nga po sa amin ay wala nga po doon si Cristel sa kanila. Joyce, nagtanong-tanong na rin kami pero wala talagang nakakita kay Cristel. Tutulong na rin kami sa paghahanap. Sa puntong yon, nagpasya na silang hanapin ang nawawalang dalagita. Nung una po, nagsama-sama po kami naghanap.
Nung hindi po nakita, nag-iwahiwalay na po kami. Joyce, ba't kaya hindi na lang namin hanapin doon sa may taniman ng gabi? Baka kasi doon napadpad si Cristel. Sige. Magpapaload muna ako. Tatawagan ko na din si tatay. Sige. Nung past 8 p.m. po, nag-iwahiwalay na po kami dahil nagpunta po kami sa Paludan na dahil gusto ko nga pong kontakin si tatay. Nang magkaroon ng pagkakataon si Joyce, sinubukan niyang tawagan ang kanilang ama na namamasukan sa Santo Tomas, Batangas bilang construction worker. Nung nakapag-upload po kami, tinawagan ko po siya pero di po siya makontak kaya po itinext ko na lang. Samantala, ayon sa investigasyon ng mga otoridad, dakong alas 9 ng gabi habang patuloy ang paghahanap sa dalagita, biglang natagpuan ni Eric ang bangkay ni Cristel sa isang masukal na lugar. Tulong! Nandito si Cristel! Nandito siya! Tulong! Nandito si Cristel! Nandito! Cristel! Cristel nga! Nilalapit! Sinuyod ng mga kaanak ni Cristel ang kagubatan sa Laurel, Batangas. At sa masukal na bahagi nito, nakita na mismong pinsan ni Cristel ang isang envelope na naglalaman ng module ng dalagita. Ang masaklap, katabi nito wala ng buhay ng katawan ng biktima. Cristel! Pamaya-maya po, narinig ko po na may nagsisigawan, tapos nag-iiyakan. Tapos kaya po, nung oras po ngayon, umalis na po kami, nagmadali po kami. Cristel! Joyce! Cristel! Joyce! Nakita na ni Eric ang kapatid mo! Wala na si Cristel! Kapatid ko yan! Cristel! Ako po ay hindi na po pinalapit ng kamag-anak ko dahil baka nga po ako po ay himatayin sa makita ko po na ganun nga po nangyari sa kapatid ko. Hindi makapaniwala si Joyce sa kalunos-lunos na sinapit ng kapatid. Magbabayad sila! Magbabayad sila! Kaya lahat! Kapatid ko! Napasigaw na lang po ako. Parang nga po akong sasamaan ng lasa. Sobra pong sakit. Sino ang nasa likod ng brutal na pagpatay sa dalagita? Ano ang motibo sa krimen? Pasado alas 9 ng gabi noong 8 na Nobyembre, nakarating sa kaalaman ng Laurel Police ang natagpuang bangkay ng biktima. Darong Police Station, Police Master Sergeant Michael Mercado. Ang report ay tinawag ng barangay official at nung natanggap namin yung report, agad naming pinuntahan para i-verify. Natagpuan namin ang biktima 10 meters pababa ang layo mula sa kalsada. Hubot-hubad at merong nakatakip na bulaklaking kulay pulang saluwal sa kanyang muka at meron ding nakatali na kulay orange na damit sa kanyang bibig at leeg. Natagpuan sa kaliwa ng kanyang ulo ang kanyang kulay checkered na bra. At sa may bandang kanan ng paa nito ay ang plastic envelope na kulay blue na merong lamang module. Ang tinitingnan nga po naming anggulo dito ay maaaring pinatay siya at ginahasa. Base po sa medical legal report, ang biktima ay namatay due to asphyxia by strangulation o namatay ito sa pagkakasakal. Sa resulta pa rin ng medical legal report ng Batangas Provincial Crime Laboratory, nakitaan ng sugat ang maselang bahagi ng katawan ng biktima, palatandaan na posibleng ginahasa daw si Cristel. Base sa medical legal report, nagtamo ang biktima ng fresh laceration sa 5 o'clock at 9 o'clock sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nagtamo rin itong biktima ng pasa at mga galos dito sa kanyang leeg. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Cristel. Nasa ika-10 baitang noon ang dalagita. Nito lamang Agosto, namasukan ang kanilang ina sa bansang Saudi Arabia bilang domestic helper.
Ang nanay ko dapat po ay 2 years sa Saudi Arabia. Ayon sa ate ng biktima na si Joyce, pangarap ng kanyang kapatid na maging isang guro. Kristen, masyado ka na seryoso dyan sa module mo. Ate, dapat lang para matupad ko po yung pangarap kong maging teacher. Tama yan. Ang pangarap po niya sa buhay ay maging teacher po. Kasi gusto daw po niyang makatulong sa mga bata. Kwento pa ni Joyce, mahilig makipagkaibigan ang kapatid niya. Isa raw sa mga kabarkada nila ang malayo nilang kamag-anak na si Eric. Kain lang kayo na marami dyan, ha? Opo, tay. Sige. Salamat libre naman ako ng pagkain. Nako, Eric. Sanay na kami sa'yo. Si Eric po ay para na po namin kapatid. Yan po ay tropa namin. Lagi po namin kasama sa galaan. Kapag po pupunta sa amin, pinapakain, tas pinapatulog. Oo nga, lakas mo kumain eh. Uy, grabe ka, Crystal Tsaka naubusan mo na ako dito eh. Tsaka, isa pa, kung may pera naman ako, nilibre kita ng soft drinks. Alam mo, Eric, iwan mo na lang kaya itong kapatid ko. Ate, hindi ko siya type ah. Uwe, balita ko. Uy, balita ko nga, karas mo ako eh. Hindi nga. Nag ka na ba iya? Pag sinasabi po namin na ligawan ni Eric si Cristel, ang sinasabi po niya, kaibigan lang ang turing ko diyan. Tapos ang sabi naman po ni Cristel, mas lalong ayaw ko. Ganun po. Wala bang kahit sino sa inyo nakakita ng kakaiba rito? Wala po. Wala ko sir eh. Samantala nagpatuloy ang investigasyon ng Laurel Police sa pinangyarihan ng krimen. Mga siyang sinakal at ni-rape. Base sa kinandak namin na interview after na matagpuan namin yung bangkay, nagtanong-tanong kami sa mga tao na present nung time ng nangyari yung krimen. At wala nga silang naituro o nasabi man lang kasi walang nakasaksi dito sa nangyaring krimen. Palaisipan pa rin sa mga pulis at kaanak ni Cristel kung sino ang posibleng gumahasa at pumatay sa kanya. Matukoy pa kaya at mapanagot sa batas ang suspect sa krimen? Kahit na nakita na ang bangkay ng estudyanteng biktima na si Cristel, palaisipan pa rin sa mga otoridad kung paano sinapit ng dalagitang malagim na kamatayan. Wala bang kahit sino sa inyo nakakita ng kakaiba rito? Matukoy na kaya ang suspect sa krimen? Sa paggulong ng investigasyon ng Laurel Police, pinatawag nila ang lahat ng residenteng sumama sa paghahanap noong gabing natakpuan ng biktima. Wala po, sir. Wala po. Wala sir. Si Mang Jaime po. Siya po yung huling nakita kong kasama ni Cristel. Sino Jaime? Tanod po siya dun sa barangay namin. Nakita ko po siya, sinusundan niya po si Cristel. Tapos, hinatak niya po dun sa daan, papunta po dun sa taniman ng gabi. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo, nakita ko po. Maniwala po kayo. O sige, imbitahan dito si Jaime. Tinanong din namin si alias Eric kung bakit nung time na nakita niya yung insidente, bakit wala siyang ginawa. At ang sabi niya naman sa amin ay natakot siya nung time na dahil nga po barangay tanod itong suspect. Dahil sa statement niya na ito, ay tinuring namin si Barangay Tanod as isa sa mga persons of interest namin. Pero habang kausap ng mga otoridad si Eric, may napansin silang kakaiba sa kanyang muka. Napansin namin ito si alias Eric nga na merong parang kalmot dito sa kanyang muka. Mayroon siyang isang kalmot dito sa may ilalim ng kanyang kilay at pagitan ng ilong at mata. Tinanong namin siya kung saan nanggaling itong anong nangyari, bakit may kalmot siya. Ang sabi niya, sumabit daw ito nung time na naghahanap sila sa biktima. Sa presinto, panay pa rin ang pagtanggi ng tanod sa nangyaring krimen. Sir, hindi po yung totoo, sir. Magsabi ka ng totoo. May nakakita sa'yo na hinatak mo yung biktima sa pataniman ng gabi. Kung siya nakitang patay. Sir, wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po yung magagawa sa dalagita. Tumulong pa nga po ako sa paghahanap sa kanya. Maniwala po kayo sa akin.
Nung time nga na yon, maliit palang ginigiit ni Tanod na yung pagkaka-involve niya dito sa nangyaring krimen. Kinuha na namin siya ng salaysay. At hindi naman namin siya sinama sa mga detainee natin dito. Kinonsider natin siya as a person of interest pa rin, hindi pa rin siya as suspect. May kinalaman nga ba ang barangay Tanod sa nangyaring pagpatay at panggagahasa sa dalagita? Wala man lang kahit sino sa inyo nakakita o nakarinig, nakahinahinala rito. Si Mang Jaime po. Siya po yung huling nakita kong kasama ni Cristel. Isang barangay Tanod ang itinuro ni Eric na nakita raw niyang sumunod sa dalagitang si Cristel nung araw na mawala ito. Wala na si Cristel. Hindi ba tayo natin sila nabigyan ng magandang katanungan? Huwag nalaman ng nanay mo yun. Wala mag-uuwi yan. Noong November 10, base nga po sa pag-iimbestiga namin, itong si alias Eric ay nakukonsensya kapag nung nakikita niya itong tatay ng biktima na malungkot at umiiyak sa tuwing na iisip niya ang kanyang anak. At maya't maya din sumasagi sa isipan ni alias Eric na maling tao ang kanyang isinumbong. Napakabuti ni Cristel. Pero sa patuloy na paggulong ng investigasyon, biglang sumuko si Eric sa mga otoridad. Ano ang ibubunyag ni Eric tungkol sa kahindik-hindik na krimen? Noong ika-10 ng Nobyembre sa harap ng isang abogado, umamin si Eric sa Laurel Police na siya ang gumawa ng krimen sa biktimang si Cristel. Anong sasabihin mo, nakapagbigay ka na ng statement mo kahapon? Hindi na po kaya ng konsensya ko. Naaawa na po ako kay Mang Rene sa tuwing nakikita ko po siyang umiiyak. Anong gusto mong sabihin? Amin na po ako. Ako po yung gumawa ng krimen kay Cristel. Sabihin mo kung anong nangyari. Sige po. Nakita ko po siya naglalakad. Sinundan ko po siya sa daan. Inamin ni Eric, 19 na taong gulang, na siya ang nasa likod ng pagpatay kay Cristel. Isang saksi rin na nakakita habang sinusundan ng sospek ang dalagita. Tapos nung malapit na kami sa taniman ng gabi, sinugabang ko po siya. Maaring nakalmot niya sa mukha at sa iba pang parte ng katawan itong si alias Eric. Sigaw po siya ng sigaw eh. Iyak siya ng iyak. Kaya natakot po ako na baka may makarinig sa kanya na iba. Pagkatapos nun, Hiniwakan ko po siya sa leeg. Hanggang sa masakal ko na po siya. Tapos tuluyan na po siyang nawala ng walay. Pagbubunyag ng sospek sa mga pulis, nagdilim ang kanyang paningin. Kaya niya nagawang paslangin si Cristel. Sinakal daw niya ang biktima hanggang malagutan ng hininga. Dinala ko po siya dun sa taniman ng gabi. Tinali ko po ng damit niya yung bibig niya at saka leeg.
After niyang molestyahin ng biktima, binalikan niya ang gamit nito, ang tsinelas, ang envelope na may lamang module. At ninilagay niya ito malapit doon sa biktima. At after niya gawin yon, iniwanan niyang hubot-hubad ang biktima. Ang nakikita naming motibo ng suspect dito ay ang pagnanasa ng suspect sa biktima. Tapos bigla na lang po ako umalis basta. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, pwede ka makasuhan? Opo. Matatandaang mag-isang natagpuan ni Eric ang bangkay ni Cristel nung hinahanap nila ang biktima. Nandito si Cristel! Nandito siya! Tulong! Nung sumama nga ito si alias Eric sa paghahanap, ay hindi siya nagpapahalata na alam niya kung saan ang matatagpuan itong bangkay. Ginawa niya ito para hindi siya paghinalaan na siya ang suspect. Base nga sa mga siniwalat ng mga barangay officials at pagbigay nila ng CCTV footage nung araw ng November 8, ay napatunayan na si Barangay Tanod ay naka-duty sa barangay nung araw na iyon. Kaya nung napatunayan ito, agad namin siyang inirelease inaumagahan. Harap sa camera. Harap sa kanan. Kasong rape with homicide ang isinampalaban sa suspect. Kasalukuyan siyang nakakulong ngayon sa impila ng Laurel, Batangas PNP. Mananatili siyang inosente hanggat hindi napapatunayan ng korte na siya'y nagkasala. Base sa barangay officials, itong si alias Eric ay walang trabaho at hindi nag-aaral. At sabi rin nga ng barangay officials na sangkot ito si alias Eric sa pagnanakaw sa isang simbahan, sa pagnakaw sa baka at motor. At dahil nga minor de edad siya nung time na mangyari yung mga insidenteng iyon, ay napapakawalan siya. Sinubukan naming kunan ng payag ang suspect pero tumanggi siyang magbigay ng kanyang panig. Base sa aming records, walang naitalang record itong si alias Eric. Hindi rin siya kasama sa listahan namin ng illegal drugs surrenderers or under na tokhang. Hindi matanggap ng pamilya ni Cristel na sa kamay pa ng itinuring na matalik na kaibigan magwawakas ang kanyang buhay. Kung nakikinig ka man, pagbayaran mo sana ang ginawa mo sa kapatid ko. Si nanay po ay di na po bumalik ng Saudi dahil nga po sa nangyari sa kapatid ko. Kung naririnig mo kami, alam ko na sa tabi kita. Hindi kami titigil hanggat di na makuha ang hustisya. Gabayan mo na lang sana kami ng mga pamilya mo, mga naiwan mo. Mahal na mahal ka namin. Ipaglalaban ng tama at bibigyan tinig ang mga biktima, kakampi sa paghahanap ng katarungan. Dahil ang mga salot ng lipunan, hindi natin tatantanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang investigador.